Magandang umaga mga kalakbay sa mga daan ng katotohanan. Sa umaga pong ito ay tayo po'y merong serye ng pag-aaral ng Biblia at kayo po'y nasa aking YouTube channel. Ano po? Kamusta po kayo? At sana po ay maka talagang inyong magustuhan ang aking YouTube channel na ito. At tayo po ay ang serye ng ating pag-aaral. Medyo titigil muna tayo dun sa everlasting gospel. Ano po? Pagpapatuloy na lang natin po yung tungkol sa everlasting gospel sa susunod na mga araw. Atin pong isisingit ang ating paksa na may kinalaman sa ah, pagiging isa ng Ama at ng ni Hesus Kristo. Ano po? Ngayon po, ang sabi ng iba ay ito'y nagiging isa lang daw sila sa pag-aalaga ng tupa. Ibig sabihin, yung ama pala ay nag-aalaga din ng tupa at si Kristo ay nag-aalaga din ng tupa. Yun po ang paniniwala ng iba. Ang sabi po dito, sa Juan 10:30, ako at ang ama ay iisa. Ang salitang iisa ay galing sa wikang Gregong Heis. Ano po? Yun po ay diptunggo. May diptunggo. Merong kuwit sa taas, yung Grego, tapos EIS. Ano po? Kumbaga ating i-transliterate, ing malambot, I tapos S. Tapos doon sa unahan ng ing malambot ay may parang kuwit sa taas. Ay, ibig sabihin po, yun po ay diphthong. Ano po? Nalalagyan po yan sa pagsasalita ng parang H. Kaya, Haze. Ano po? Yun po ang tamang pag-pronounce. Ano po? Nang ibig sabihin nun ay hindi po cardinal number 1, kundi essence. Nag-iisa sila nagiging isa sila sa kalagayan, sa kanilang pag-iisip at sa marami pang iba. Yan po. Hindi ito kagaya nung sinasabing oneness, ano po, na si Kristo, siya na rin yung Ama. At yung Ama, yun na rin si Kristo. Kaya sinabi ni Kristong ako at ang Ama ay isa. Ang salitang Gregong Heis ay hindi po cardinal number, kundi ito po tumutukoy sa katangian ng pagka-Diyos na sila sa katangian ay iisa. Sa kalagayan na isa, kung anong meron si Hesus Kristo ay meron din sa Ama. Yun po ang ibig sabihin po noon. At lalo pang nilinaw ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Dito sa 10:38, kung hindi ako nagkakamali, lalo pang nilinaw yan ng ating Panginoong Hesus. Ang tungkol sa bagay pong yaan. Yan. Sabi dito, 38, subalit kong ginagawa ko kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, ay sumampalataya kayo sa mga gawa, upang inyong malaman at manawaan ng Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Ang gumagawa ng kanyang ginagawa ay ang Ama at yung Ama ay naninirahan sa kanya. Ano po? Nasa kanya. Ano po? Yun po ang matindi. Araw-araw kahit si Kristo ay saan pumunta, ang Ama ay nasa kanya. Ano po? Napakatindi po ng talatang ito. Kaya dito po sa 14 ng Juan, muli niyang inulit, hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa iyo, hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang gawa. Ano po? Sapagkat yung Ama at si Jesu Kristo ay parehas na Diyos, ano po? May kakayahan yung Diyos na manirahan sa atin. Ano po? Kaya dito sa Juan ay nakalagay na yung tutupad ng utos ng Panginoong Hesus Kristo, ano po, ay maninirahan ang Panginoong Hesus Kristo sa kanila. Ano po? Sa kanilang katauhan. Iyon po ang napakagandang sinasabi ng kasulatan. Kaya nga po, ang ating Panginoong Diyos na yung Ama ay na kay Kristo. Ano po? Sabi, napakatindi po ng kanyang sinabi. Ano po? Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Sabi po dito. At ang Ama ay nananatili, no, sa akin. Ano po?
Yung katunayan, yung sinabi ng ating Panginoon Hesus ay hindi siya mismo ang nagsabi, kundi yung Ama na nananatili kay Kristo ang nagsabi. No, kasama ni Kristo pala yung Ama nung siya'y nandito sa lupa. Ano po? Ang sabi ng iba, ay di ba't ang kasama ng ng Ama? Kasama ni Kristo dito sa lupa ay ang banal na Espiritu, sapagkat sabi doon ay napuspos siya ng banal na Espiritu. Ay saan mo naman nabasa sa talata na yung banal na Espiritu ay yun yung Ama? Ano po? Saan ang talata mo? At saan mo mabasa sa talata na yung Espiritu lang ang pwedeng pumunta kay Kristo at hindi pwedeng pumunta yung Ama? Ang pagbibigay ng konklusyon na hindi sinasabi ng Biblia na yung Ama siya din ng Espiritu ay mali po yan, sapagkat walang ganyang talata na sinasabi ang Biblia. Yun po'y assumption mo lamang kahit hindi sinasabi ng talata. No. Ang malinaw dito, yung Ama ang nakay Kristo. At sila po ay iisa. Ano po? Ano po ba yung pagiging isa ng Ama at ni Kristo? Ito po ba ay isang persona lang sila o magkabukod? Nilinaw po ito ng banal na kasulatan. Ano po? Tingnan po natin kung paano ito nilinaw ng kasulatan. Ano po? 17:11 ng Juan. Ganito po ang ating mabasa. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan. Subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan. Isipin mo, matindi. Ano? Kasama pa ng mga alagad ang ating Panginoong Hesus. Pero sinabi na ni Hesus, siya ay wala na sa sanlibutan. Ano po? At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan. Oh, di ba ga? Kausap niya yung kanyang alagad. At siya po'y nananalangin, ano po, sa Ama. At ako'y papariyan sa iyo. No. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibibigay mo sa akin. Upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ano po? Ang pagiging isa ni Kristo at ng Ama ay hindi isang persona. Sapagkat yung mga tagasunod niya, mga mananampalataya sa Kanya, ay dapat maging kagaya rin ng pagiging isa ni Kristo at ng Ama. Kung paano sila'y iisa, sila din naman ay maging isang kagaya natin. Hindi po sa bilang yung kanilang pagiging iisa. Sila po ay magkabukod ang personalidad. Kung paano yung mananampalataya ay magkabukod ang personalidad. Ano po? Ako, pananampalataya, ikaw ay mananampalataya. Tayong dalawa, sabi ni Kristo, pinanalangin niya na maging iisa na kagaya ng pagiging isa ni Kristo sa Ama. Napakalinaw po ng talata. Kaya hindi po yan si Kristo, siya na rin yung Ama. Magkabukod silang persona, ang kanilang pagiging iisa ay hindi sa bilang, ano po, kundi sa mga katangian. Ano po? Kung paanong ang Ama at si Kristo ay nagiging iisa, ganoon din sana ang lahat ng mananampalataya. Ay napakaraming mananampalataya. Ilan ba yung mananampalataya na yan? Sa Seventh-day Adventist sa buong mundo, milyon-milyon yan. Ano po? Halimbawa, sabihin ninyo, kayo yan, Roman Catholic, o di kaya Iglesia ni Cristo, o di kaya ay Jehovah Witnesses, o di kaya ay kami, mga Seventh-day Adventist kami, ano po? Yan. Ilan baga ang inyong mga kaanib? Ano po? Sabihin natin sa Roman Catholic ay, halimbawa, hindi ko alam yung kanilang exact bilang, ano po? Halimbawa ay 200 milyon. Yung 200 milyon ay magiging iisa. Pero ang bilang 200 milyon. Kaya yung salitang iisa, pag tatanungin sa debate, ilan yung iisa, ang gustong palabasin kasi sa debate, ay isa lang ang Diyos eh. Kaya ilan yung iisa? Sasabihin ng taga-debate mo, yung Ama ba ay Diyos? Oo. Yung bang Espiritu ay Diyos? Oo. Yung bang si Kristo ay Diyos? Oo. Ay di tatlo na ang Diyos? Hindi tatlo yan. Kung paano yung pagiging isa ng Ama at Anak ay hinalintulad sa mananampalataya. Na lahat ng mananampalataya ay dapat iisa. Sila ay magiging iisa. Ilan ba yung miyembro po ninyo?
Ay kung yan ay 200 milyon, yung 200 milyon, iisa yan. Ganun ang pagbilang ng Biblia. Ay kapag mag-conclusion ka na ay tatlo pala ang Diyos, mali ka. Ang sabi ng Biblia, iisa ang Diyos. Ano po? Ay, kaya lang po, yung isang Diyos ay may tatlong personalidad. At dito, ating pinag-aralan, ang tungkol sa Ama at kay Kristo, ang kanilang pagiging isa ay hindi sa bilang, kundi sa mga katangian. Napag-aralan na nga po natin yung wikang Gregong Hays. Ano po? Na yun po ay hindi cardinal number, kundi yun po ay essence ng pagiging Diyos. Ano po? Kaya nga, yung si Kristo at yung Amay, isa lang persona, siya na rin yun. Ay taliwas sa sinasabi ng 17:11 ng Juan. Na kung paano ang Diyos, yung Ama at yung Anak ay magiging iisa, ganoon din yung kanyang mananampalataya, magiging iisa. Ay gano'n karami ba ang mananampalataya ni Kristo ngayon? Ano? Pagsamasamahin natin ang lahat ng Kristiyano mula sa Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, Methodist, Baptist, ano po? At saka po lahat ng lahat na ng sekta ng pananampalatayang Kristiyano. Kapag binuklod po 'yan, pinagsama-sama mo, ay bilyon po 'yan. Ano ho? Ang sabi, lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay dapat maging iisa. Ay di yung 1 bilyon, halimbawa, 1 billion, ang bilang ng Biblia ay iisa. Ay ba't magtataka tayo na yung si Kristo, yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu ay iisa? Ba't pagtatakahan mo yan? Ay sinasabi nga ng talata na lahat ng mananampalataya ay magiging iisa. Di po ba ga? Hindi yan nakapagtaka. Kung ano yung sinabi ng Diyos, sapagkat Diyos ang gumawa ng formula, ay paniwalaan po natin yan. Yan. Kaya nga lang, hindi porke wala sa Biblia isang termino ay mali na. Kagaya nun, yung Ama at yung Anak ay iisa sila at sila ay parehas Diyos. At mapapatunayan din naman natin na yung Espiritu ay Diyos. Ay di tatlo ang persona ng iisang Diyos na ang doktrinang yan ay tinatawag sa bagong termino, hindi sa termino ng Biblia. Sapagkat yung termino ng Biblia ay nagkakaroon yan ng kumbaga panibagong termino sa modernong salita. Sa modernong salita, yung salitang Godhead sa Biblia ay sinasalin ng Trinity. Yun po yung modernong salita ngayon. 1,000 taon, hindi na po natin pinahaba. Hindi po nakalagay sa Biblia yung 1,000 taon. Yung millennium. Pero ginagawa po natin, pinapalitan natin ng termino, sa halip na mahaba na 1,000 taon, ginagawa lang nating millennium. Kasi yan ay bagong termino ngayon na ginagamit po natin. Noong 18th century lamang lumabas, ay mangangatuwiran ka, wala sa Biblia yung salita na yon, ay bakit mo ginagamit? Ay isa naman ang kahulugan hindi naman iba ang ibig sabihin. Yun ay modernong salita lamang na ginamit natin na hindi nagagamit nung unang panahon. Ay bakit ka magtatampo? Halimbawa, yung pagtulong sa kapwa, tulungan mo sa kanyang pangangailangan. Bigyan mo siya ng pagkain, damit, tapos ay may kaunting pera dahil nangangailangan siya. Ang tawag ng Biblia ay abuloy. Yung abuloy naman medyo nagagamit pa ngayon. Pero sa modernong salita, ngayon na parang hindi masamang pakinggan, tinatawag nilang bayanihan. Makikipagbayanihan ka, magbibigay ka ng tulong sa iyong kapwa at sama-samang tutulong ang bawat isa. Di ba sa abuloy ay ganun din? Yung iba ay sama-samang tutulong-tulong din. Maraming tutulong, magbibigay. Abuloy ang tawag noon. Ay ngayon, sa patay na ginagamit yon. Pero nung unang panahon, kahit sa buhay, ginagamit yung abuloy. Mababasa po natin yan sa Biblia. Sa unang Korinto 6, 1:16. 1 hanggang 3. Nabanggit doon yung salitang abuloy na para itulong sa mga mahihirap sa Jerusalem. Abuloy ang pagkabanggit. Pero ngayon, pag sinabi mong abuloy, sa patay na yan. Ang tawag na natin sa pagtulong sa mga nangangailangan ngayon ay bayanihan na.
O, ngayon, yung parang yung bayanihan na hindi na rin masyadong ginagamit. Ano po? Community service na ngayon. O, ang ginagamit. English na rin kahit dito sa ating bansa. Ano po? Nagbabago ang salita pero iisa ang kahulugan. Yung Trinity, hindi natin mababasa sa Biblia sapagkat hindi pa ginagamit nung unang panahon. Ano? Lalo na sa wikang Grego. Paano magagamit yan? Grego nga yun. Sinulat, i-translate sa English, ano po, ay hindi po ma-translate. Ang translate nung unang kapanahunan ay Godhead. Hindi pa rin nagagamit ang Trinity noon. Ay ngayong nagagamit ang Trinity, kung itatranslate yan ng ibang translator, ay baka Trinity ang ilagay. Ano po? Yun po ang ibig sabihin. Bakit mo hanapin yung sa Biblia, yung terminong kalalabas lamang ngayon? Ano? Bagong termino. Yun ay kumbaga, kung matino ang ating kaisipan, hindi natin hahanapin yon. Wala yan sa Biblia, ay mali yan. Paano mo sabing mali ay isa naman ang ibig sabihin? Bago lamang ang termino sapagkat modernong termino na ating nagagamit. Ngayon, ang pagiging isa ng Ama at ni Kristo ay ano po? Yang pagiging isa nila ay hindi sa bilang. Hindi sila isa sa bilang, isa lang sila, kundi sa katangian sila. Kagaya ng mananampalataya, hinalitulad sa mananampalataya, ng mananampalataya ay iisa. Yan, bagamat bilyon ang bilang. Ganyan. At kung ating pagpapatuloy, talatang 21 ng 17, upang silang lahat ay maging isa gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Yung pagiging isa ng mananampalataya ay kagaya ng pag-iisa ng ama't anak, na yung anak ay nasa Ama at yung Ama ay na kay Kristo. Hindi lang natin magawa yan bilang Diyos na ako mapapapunta sa iyo sa sarili mo na isa lang ang nakikita pero dalawa tayo. Sapagkat sila ay Diyos kaya nagagawa natin ay tayo tao, pero yung pagiging isa natin, ang ibig sabihin, yung ating damdamin bilang isa tayo ay dapat nandun. Kapag nangailangan ng isa ay sibat agad, punta ka agad, at yung isang kapanampalataya ay may matinding suliranin. Ganun po ibig sabihin niyan. Nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay mo ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Paulit-ulit binanggit na ang pagiging isa ng Ama at ng Anak ay kagaya ng pagiging iisa ng lahat ng mananampalataya, na marami sa bilang pero iisa sa mga layunin at paniniwala at paglilingkod. Isa ang kaisipan, ang ibig sabihin. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Ano po? Upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ay nagsugo sa akin at ako'y iyong minamahal kung paanong ako'y iyong minamahal. Ama, nais kong ang mga binigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naruroon, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Yan. Yung pagmamahal na ipinakita ni Diyos kay Kristo bago pa natatag ang sanlibutan, ay dapat makita daw ng lahat ng mananampalataya kung paanong minahal ng Diyos si Kristo nung panahon na wala pa ang sanlibutan. Ang sabi sa talatang ito ay kailan daw umiral si Kristo? Bago pa nilikha ang sanlibutan. Tama po yung nakalagay sa Mika 5:2 na ang pinanggalingan ng ating Panginoon Hesus ay mula ng una, mula ng walang hanggan. At itong panahon ng walang hanggan sa Isaiah 90 talatang 2 ay bago likhain ang sanlibutan. Kaya dito, bago pa nilikha ang sanlibutan, si Kristo ay nakaranas na ng pagmamahal ng Ama. At dahil dito ay sila po'y iisa, hindi sa bilang, kundi sa kanilang mga katangian. Yan po. O makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nakikilala ng mga ito na ikaw ay nagsugo sa akin. Ipakilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipapakilala, upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Ngayon po,
Napakalinaw ng talatang ito na ang pagiging isa ng ating Panginoong Kristo at ng Ama ay hindi sa bilang, kundi sa kanilang mga katangian. Na kung paanong sila ay dalawang persona, Ama at Anak, na sila'y nagiging isa, ganon din naman sana ang mananampalataya, na bagaman sila ay maraming persona, pero sila po'y iisa. Yan po ang nakalagay po sa talata. Kaya nilinaw po ng 17 ng Juan na hindi si Kristo yung Ama. Meron akong nabasa sa post sa Facebook. Dalawa daw ang Ama. Magiging tatlo pa. Sapagkat yung Ama, siyempre siya na yung Ama. Yung Espiritu daw ay Ama din daw po yun. Ay sa 19 ng Apokalipsis, si Jesus ay Ama din. Ay di tatlo na ang Ama. Ay mali pong pananaw po yan. Ang tinutukoy po doon, isa lang ang Diyos Ama. Hindi dalawa, hindi tatlo ang Diyos Ama, isa lang. Yung Ama ay bukod ang personalidad kay Jesus. At yung Ama ay bukod ang personalidad sa banal na Espiritu. Pero sila po ay iisa. Hindi sa bilang, kundi sa mga katangian. At ito, pinatunayan natin na yung Ama at si Kristo ay magkabukod ang bilang, pero sila po ay iisa. Sapagkat hinalintulad ng ang pagkakaisa ng Diyos at ng Ama sa magiging pagkakaisa ng lahat ng mananampalataya. Na kung paanong bilyon-bilyon ang mananampalataya, lahat yan na mananampalataya ay isa. Sana po inaunawaan po natin itong ating paksa na ito. At magkaroon ito ng magandang pananaw tayo tungkol sa kalagayan at mga tanong tungkol sa pagka-Diyos. Ngunit kung bago ka pa lang sa akin channel, sana po ay paki-like din po ito, paki-subscribe at paki-share, paki-pindot din po ang notification bell para kayo po ay updated sa ating mga bagong video na mailalabas. Maraming salamat po sa inyo pong pakikisama sa akin hanggang sa matapos ang video ito. Mabuhay po kayo at ang pagpapala ng Panginoon ay lubusan po ninyong maranasan.